Kabanata 631, ang paraan ng pagkontrol sa mga bangkay. Sa sandaling ito, si Yan Jingyao ay labis na napalaki. Interesado siya sa maalamat na lalaking ito na nakasuot ng itim. Young Master Yan, mas mabuti kung hindi mo maliitin ang kalaban. Ayon sa aming haka-haka, ang lalaking nakaitim na ito ay maaaring si Ancestor Guan, sabi ni Ko Exi sa malalim na boses. Ninuno Guan. Nang marinig ang pangalang ito, nakikita kung ano ang noo ni Yan Jingyao. Hindi sikat si Ancestor Guan, ngunit sa Jingdu Martial Arts Association, medyo sikat siya. Sinasabing 30 taon na ang nakalilipas, ang Jingdu Martial Arts Association ay nagpadala ng ilang martial marquises para hulihin si Ancestor Guan, ngunit lahat sila ay nabigo sa huli. Hindi lang iyon, ngunit pinatay din ni Ancestor Guan ang mahigit 10 martial marquises ng Jingdu Martial Arts Association. Noon, siya ay maaaring ituring na isang walang talo na pag-iral. Pagkatapos ng napakaraming taon, alam ng Diyos kung anong antas ang naabot ng kanyang lakas, sabi ni Ko Exi. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Yan Jingyao. Kung si Ancestor Guan iyon, baka kailangan niyang maging mas maingat. President Ko, naiintindihan ko. Salamat sa paalala. Bahagyang tumango si Yan Jingyao, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Upang maprotektahan si Yan Jingyao, ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi nagpakalat ng balita na si Yan Jingyao ay nag-activate ng kanyang bloodline, upang hindi maakit ang pag-atake ng lalaking nakaitim na damit. Sa kabilang panig, si Qin Yu ay hindi gumawa ng anumang aksyon sa ngayon. Nanatili siya sa kanyang pribadong silid buong araw habang iniisip kung paano ililigtas si Yan Rozo. Ang patuloy na pagpatay ng ganito ay hindi malulutas ang pangunahing problema, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Qin Yu ay hindi sapat para iligtas si Yan Rozo. Sa ngayon, nakita na ni Qin Yu ang itim na gintong robe ng Jingdu Martial Arts Association. Mayroon ding mga taong nakasuot ng kulay ube. Ang nakasuot na itim na ginto na si Yan Gai ay sapat na para tumayo ang balahibo ni Qin Yu, hindi pa banggitin ang mas makapangyarihang mga taong nakasuot ng lila. Ano ang dapat kong gawin? Ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao sa loob. Hanggat iniisip niya ang paghihirap ni Yan Rozo, hindi makontrol ni Qin Yu ang kanyang emosyon. Kung magagamit ko ang dalawang bangkay na iyon, ang pagliligtas sa kanya ay hindi magiging problema, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Agad niyang pinakawalan ang dalawang bangkay ng lalaki mula sa Spatial Magic Artifact. Ang dalawang bangkay ay inilagay sa harap mismo ni Qin Yu. Sinubukan ni Qin Yu na gamitin ang kanyang Divine Sense para gisingin ang dalawang bangkay, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. O Diyos ko, alisin mo agad ang dalawang bagay na ito. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa labas ang boses ng lalaking may bigot. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tinulyapan niya ang lalaking may bigot at sinabing, paano mo nalaman na nandito ako? Mahiwagang sinabi ng lalaking may bigot, I have my own ways. Hindi ko masabi sa iyo. Sa pagtingin sa lalaking may bigot sa harap niya, nakaramdam ng curious si Qin Yu. Ano ang kanyang pinagmulan? Kahit si Qin Yu ay hindi pa nakarinig ng mga spelling na kinokontrol niya. Siya nga pala, may paraan ka ba para mapakilos itong dalawang lalaking bangkay? Itinuro ni Qin Yu ang mga bangkay sa lupa at nagtanong. Agad namang kinilig ang lalaking may bigot. Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Nakalimutan mo ang huling pagkakataon, tama. Ang lalaking may bigot ay may namumuong takot. Ipinaliwanag ni Qin Yu, ibig kong sabihin, gamitin ang kanilang mga katawan sa pag-atake sa Jingdu Martial Arts Association. Ibig mong sabihin, gusto mong gamitin ang iyong Divine Sense para kontrolin sila. Hula ng lalaking may bigot. Tumango si Qin Yu. Tama iyan. Nanaginip ka lang. Hindi napigil ang mapangiti ng lalaking may bigot. Alam mo ba ang pinagmula ng dalawang bangkay na ito? Gusto mo silang kontrolin. May qualifications ka ba? Pinigay ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, kung hindi mo magawa, kalimutan mo na ito. Casual lang ang sinasabi ko. Pero, kung mahahanap natin ang maskara ng babaeng nakamaskara, baka may pagkakataon pa tayo.
Sa pagkakataong ito, biglang iniba ng lalaking may bigot ang usapan. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Chinyu. Dali-dali niyang hinawakan ang lalaking may bigot sa balikat at nag-aalalang sinabi, "Nagsasabi ka ba ng totoo?" Of course, pagmamalaki ng lalaking may bigot. Marami akong nabasang impormasyon nitong ilang araw at nalaman kong ang dalawang bangkay na ito ay mga katulong ng babaeng nakamaskara. Kung mahahanap mo talaga ang maskara, baka may paraan talaga ako para makagalaw sila, seryosong sabi ng lalaking may bigot. Hinawakan ni Chinyu ang lalaking may bigot sa braso at tuwang-tuwang sinabi, "Sabihin mo sa akin kung paano ito paandarin. Ano ang spell na iyon?" Ang lalaking may bigot ay iginala ang kanyang mga mata at sinabing, "Ano ang silbi ng pagsasabi sa iyo? Wala kang maskara." Hinanda ni Chinyu ang sarili at bumulong sa mahinang boses, "Siguro, baka mahanap natin ito. Pag-uusapan natin ito kapag nahanap mo na." Inalis ng lalaking may bigot ang kamay ni Chinyu. Ngunit hindi sumuko si Chinyu. Hinawakan niya ang lalaking may bigot sa braso at sinabing, "Kung hindi mo sasabihin sa akin, tiyak na hindi kita bibitawan." Napakamot ng ulo ang lalaking may bigot. Namilog ang kanyang mga mata at sinabing, "Gusto mo ba talagang malaman?" Malinaw naman. Pinandilatan siya ni Chinyu. Isang bakas ng katusuhan ang sumilay sa lalaking may bigot na mga mata. Nakangiti niyang sabi, "Masasabi ko sa iyo, ngunit may kondisyon." "Anong kondisyon? Sabihin mo sa akin," nagmamadaling sabi ni Chinyu. Ngumiti ang lalaking may bigot at nagsabi, "Sa pagkakaalam ko, may espadang isusubasta sa auction ng Jingdo Martial Arts Association. Interesado ako sa espadang ito. Sayang naman at wala akong sapat na pera para ibid ito. Kung handa kang mag-ambag ng bukas palad, maaari kong isaalang-alang ito." Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, "Walang problema, hindi ako nagkukulang ng pera." Ngunit sa sandaling sinabi niya ito, pinagsisihan ito ni Chinyu. Isa na siyang patay ngayon, kaya hindi siya nang ahas na gamitin ang pera sa kanyang bank card, kung hindi, tiyak na malantad siya. "Anong mali? May problema ba?" tanong ng lalaking may bigot. Sumimangot si Chinyu at sinabing, "Magkano ang kailangan mo?" Ang lalaking may bigot ay nagbilang gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, "Kahit 1 bilyon, di ba? Napakagawaman ng mga bastard na iyon mula sa Jingdo Martial Arts Association." 1 bilyon, bulong ni Chinyu. Para sa kasalukuyang kanya, ang 1 bilyon ay isang astronomical figure. Puntong hininga, kung wala ka talagang ibang paraan, pagkatapos ay kalimutan na ito. Kumaway ng kamay ang lalaking may bigot. Sinong may sabing wala akong ibang paraan? Pinigilan ni Chinyu ang lalaking may bigot. "Ano? May pera ka. Tapos ibigay mo na lang sa akin ng diretso." Iniunat ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing. Umiling si Chinyu at sinabing, "Walang pera. Kung ganoon ay nagbubuga ka lang ng kalokohan," sabi ng lalaking may bigot. Gumisi si Chinyu at sinabing, "Hindi ko naman kailangan ng pera." Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Chinyu ay nakatingin sa itim na damit na itinapon sa lupa. Parang may naintindihan ang lalaking may bigot. Yumigting ang kanyang katawan at napabulalas, "Huwag mong sabihin sa akin, gusto mong magnakaw." "Tama," malamig na sabi ni Chinyu. "Magiging sayang ang hindi pag-agaw ng isang bagay mula sa Jingdo Martial Arts Association." Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng taong ito na may itim na damit ay ginagawang mas maginhawa para sa akin na gawin ito. Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, "Napaka-risgo nito. Hindi mo lang mailantad ang iyong pagkakakilanlan, ngunit maaari kang mapatay sa lugar." Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at umiling. "Wala akong ibang paraan. Hangga't maaari niyang makuha ang pamamaraan upang makontrol ang mga bangkay, anumang paraan ay sulit na subukan." Kabanata 632, ang bisperas ng auction. Ang lalaking may bigot ay walang gaanong opinyon tungkol sa mungkahi ni Chinyu. Pinigay niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Oo naman, basta maibigay mo sa akin ang espada." Kung tutuusin, hindi naman ako ang magnanakaw ng tao. Napatingin si Chinyu sa mga lalaking bangkay sa harap niya. Saglit na nag-isip, muli niyang nilabas ang kabaong.
Pagtingin sa kabaong na gawa sa matingkad na pulang kahoy, hindi maiwasang manginig ang lalaking may bigot. Bakit mo inilabas ang bagay na ito? Sobrang nakakatakot, ungol ng lalaking may bigot. Tinapik-tapik ni Chinyo ang kabaong at sinabing, natatakot akong mahirapan ka sa pag-aalaga sa kabaong na ito sa mga susunod na araw. Kung hindi, hindi ko ito kakasya sa aking special magic artifact. Agad namang tumalon ang lalaking may bigot, parang pusa na naapakan ang buntot. Natatakot niyang sinabi, gusto mo manatili ako sa bagay na ito. At sa loob ng ilang araw, inilibot ni Chinyo ang kanyang mga mata at sinabing, tama na. Hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip mo. Iyon ay dahil hindi mo alam kung ano ang ginawa ng babaeng nakamaskara na ito. Sabi ng lalaking may bigot sa nanginginig na boses. Anyway, ito lang ang paraan. Pumayag ka ba o hindi? Sabi ni Chinyo. Matagal na tinitigan ng lalaking may bigot ang kabaong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit siya at sinabing, ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Ilalabas ko lahat. Papayag ako. Okay, ito ay isang deal. Bahagyang tumango si Chinyo. Ang kasunduan sa pagitan ng dalawa ay itinakda. Hanggat makukuha niya ang paraan upang makontrol ang mga bangkay ng lalaki, si Chinyo ay maaaring pumunta sa Jingdo Martial Arts Association upang iligtas siya. May 3 araw pa bago magsimula ang auction. Sa sumunod na 3 araw, hindi lumabas ng kwarto si Chinyo. Buong araw siyang nakaupo sa kwarto habang nilulunok ang inner cores. Si Chinyo ay hindi kumuha ng maraming inner core. Sa huli, naubos na niya ang lahat sa ikalawang araw. Ang isang rank 5 Martial Marquee ay nasa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. At ang kasalukuyang Chinyo ay isang hakbang pa rin mula sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. Para sa Martial Marquee Realm, ang 3 yugto ay kumakatawan sa iba't ibang lakas. Ang unang yugto ng Martial Marquee Realm ay ibang-iba sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. At ang rurok ng Martial Marquee Realm ay mas malakas kaysa sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. Ngayong ang mga Young Masters ng Jingdo ay nakatungtong na sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm, oras na para bumili si Chinyo. Sa kabilang panig, pagkatapos makuha ni Yan Jingyao ang bloodline power ng pamilya Yan, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Bagamat hindi alam ni Yan Jingyao kung ano ang tinatawag na bloodline na ito, ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa dati. Sinasabi ng lahat na walang kapantay ang laman ni Chinyo, pero sayang patay na siya. Kung hindi, gusto ko talagang subukan ito sa kanya. Hinigpitin ni Yan Jingyao ang kanyang hawak, at ang black gold stone sa kanyang kamay ay agad na kumaluskos. Mula ngayon, maaaring ako ang nangungunang aso sa nakababatang henerasyon ng Jingdo. Ito ang tiwala ni Yan Jingyao. Sa sandaling iyon, pumasok si Yan Sihay mula sa labas ng pinto. Sa tabi niya ay isang medyo matipunong lalaki. Ang lalaking ito ay hindi umimik, ngunit siya ay nagdala ng isang napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Maging si Yan Jingyao ay nakadama ng bahagyang kakulangan sa ginhawa. Ang taong ito ay walang iba kundi ang peak stage na Martial Marquee na iniligtas ni Yan Sihay mula sa bilangguan ng Jingdo Martial Arts Association. Umupo si Yan Sihay sa tabi ni Yan Jingyao, at ang kanyang mukha ay medyo madilim. Tatay, anong meron? Tanong ni Yan Jingyao. Malamig na sinabi ni Yan Sihay, gusto talaga ng Jingdo Martial Arts Association na ipamahagi ang kapangyarihan ng dugo sa lahat ng mga inapo ng mga maharlikang pamilya. Moherf * Sacker, kinuha nila ang mga bagay ng pamilya Yan at ipinamahagi ito sa mga tagalabas. Sumimangot si Yan Jingyao at sinabing, hindi ba nila kailangan ng pahintulot natin? Nakipag-usap ako sa kanila, ngunit ang kanilang saloobin ay lubhang hindi sumusuko, malamig na sabi ni Yan Sihay. Kung talagang hindi ito gagana, babawiin ko si Yan Rozo. Nang marinig ito, nagmamadaling iwinagayway ni Yan Jingyao ang kanyang kamay at sinabing, hinding-hindi. Sumimangot si Yan Sihay at sinabing, bakit? Sinabi ni Yan Jingyao sa malalim na boses, wala kaming mga diskarte ng Jingdo Martial Arts Association, at hindi rin kami makakakuha ng dugo mula sa katawan ni Yan Rozo. Kung ibabalik natin siya, ito ay talagang madaragdagan ang kanyang mga pagkakataon ng paglilinang.
Malinaw, pagkatapos na maramdaman ni Yan Jinyaw ang lakas ng bloodline power na ito, nagsimula siyang matakot. Natatakot siya na sa sandaling humakbang si Yan Ruozo sa landas ng cultivation, malalampasan siya nito, at pagkatapos ay magiging mahirap ang mga bagay. Sumimangot si Yan Sihay at sinabing, napakalakas ba talaga ng bloodline power na ito? Bagaman ayaw kong maniwala, itong bloodline na kapangyarihan, ay talagang lampas sa imahinasyon, sabi ni Yan Jinyaw sa malalim na boses. Sa puntong ito, tumingin si Yan Jinyaw kay Yan Sihay at sinabing, Ama, ano ang pinagmula ng ating mga ninuno? Bakit nagmana si Yan Ruozo ng ganoong bloodline? Hindi ko alam. Umiling si Yan Sihay. Baka ang lolo mo lang ang nakakaalam tungkol sa mga ninuno ng pamilya yan. Nang marinig ito ni Yan Jinyaw, hindi naiwasang maging malamig ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim at sinabing, imposibleng monopolize ng pamilya natin yan ang bloodline power na ito. Maaga o huli, kailangan nating ibahagi ito sa mga maharlikang pamilyang iyon. Malamig na ngumuso si Yan Sihay at sinabing, syempre alam ko, ngunit ang Jingdo Martial Arts Association ay maaaring kalimutan ang tungkol sa pagpapanatili ng pabor na ito para sa kanilang sarili. Dad, ano ang gagawin mo? Tanong ni Yan Jinyaw na nakakunot ang noo. Ikinaway ni Yan Sihay ang kanyang kamay at sinabing, may sarili akong mga plano sa isip ko. Wala nang masabi pa si Yan Jinyaw. Ang mga nakatataas ng Jingdo Martial Arts Association ay nagdaos ng maraming pagpupulong. At ang mga pagpupulong na ito ay tungkol sa bloodline ni Yan Ruozo. Pagkatapos ng ilang pagpupulong, gumawa sila ng listahan. Nasa listahang ito ang mga pangalan ng mga taong gustong gumamit ng dugo ni Yan Ruozo. Pagkatapos ng auction, magsimula tayo. Isang boses ang nagmula sa dilim. Kinuha ni Koexi ang listahan, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, oo. Mayroong higit sa 100 mga pangalan sa listahan, at bawat tao ay isang kilalang tao sa Jingdo. Pagkatapos maglakad palabas ng meeting room, hinawakan ni Ziyahang si Koexi. President ko, bago tayo magsimula, mayroon akong mungkahi, sabi ni Ziyahang na nakakunot ang noo. Anong mungkahi? Tanong ni Koexi. Sinabi ni Ziyahang sa malalim na boses, alisin mo muna ang lalaking nakaitim na damit. Sundin ang aming plano. Kung hindi, kapag nalaman ng lalaking nakaitim na damit ang tungkol sa mga pangalan sa listahan, tiyak na magsisimula siya ng patayan. Pagdating ng oras na iyon, natatakot ako na ang lahat ng pangunahing pamilya sa Jingdo ay nasa estado ng gulat. Pinaikit ni Koexi ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, may katuturan ang sinabi mo, sige, gagawin namin ang sinasabi mo. Alisin mo muna ang lalaking nakaitim na damit, at pagkatapos ay isapubliko ang listahang ito. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ziyahang. Siyempre, mayroon siyang makasariling motibo sa kanyang puso. Kung hindi namatay si Chinyu, tiyak na darating siya at hihilingin kay Ziyahang na idagdag ang kanyang pangalan. Hanggat pinatay nila si Chinyu, magiging malaya siya. Bantaan mo ako, at babayaran mo ang halaga. Malungkot na sabi ni Ziyahang. Tuldok. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, araw na ng auction. Ang lokasyon ng auction ay nasa isang malaking bulwagan sa Jingdo. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa auction na ito, kaya nagpadala sila ng 3 black gold robe powerhouses. Kasama nila si Yan Gaiyi. Kabanata 633, Pavilion Master at Yan Shan. Ang auction na ito ay isang paraan para makalakom ng mas maraming pondo ang Jingdo Martial Arts Association. Kasabay nito, ito rin ay simbolo ng lakas ng Jingdo Martial Arts Association sa labas ng mundo. Kaya, talagang hindi nila hahayaang may mangyari sa panahon ng auction. Ang pagpapadala ng 3 black gold robe powerhouses ay sapat na upang ipakita kung gaano nila ito pinahahalagahan. Siyempre, napakataas ng status ng Jingdo Martial Arts Association. Sa lahat ng mga taon na ito, walang nakahanap ng problema sa Jingdo Martial Arts Association. Ang mga pondong nakolekta sa panahong ito ay dapat umabot ng hindi bababa sa 10 bilyon, sabi ni Yan Gaiyi sa 2 black gold robe powerhouses sa tabi niya.
Ang dalawang tao ay tumango at pagkatapos ay sinabi, wala itong kinalaman sa amin. Ang aming pangunahing tungkulin ay mapanatili ang kaayusan sa venue. Walang sinabi si Yan Gai. Iniwas niya ang tingin sa kabuuan ng venue at saka umatras sa gilid. Tanging ang isang armadong Yan Gai lamang ang lumitaw na medyo kakaiba. Sa makatuwid, ayaw ng Jingdo Martial Arts Association na ipakita ni Yan Gai ang kanyang mukha sa publiko dahil ito ay isang kahihiyan sa kanila. Pinuno din ito si Yan Gai ng puot kay Chinyu. Lumipas ang oras. Bandang alas 8 ng umaga, sunod-sunod na sumugod sa venue ang mga maharlikang pamilya mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama sa mga maharlikang pamilyang ito ang parehong martial arts na mga aristokratikong pamilya at ordinaryong mayayamang individual. Napuno na ang pasukan ng mga mararangyang sasakyan. Rolls-Royces, Bentleys, at iba pa ay hindi mabilang. Mayroon silang isang bagay na karaniwan, na mayroon silang malaking halaga ng pera sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isang taong nakaitim na nakasuot ng damit na nakaupo sa isang kotse sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chinyu. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang pasukan ng auction na may bakas ng kasamaan na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang nakakita si Chinyu ng isang pamilyar na figure. Nandito rin ang Pavilion Master. Isang magandang figure ang dahan-daang lumabas ng sasakyan. May dalawa pang tao sa tabi niya, at isa sa kanila ay si Taozi. Sa tulong ng Pavilion Master, halos imposibleng makakita ng anumang peklat sa mukha ni Taozi. Gayunpaman, hindi mukhang masaya si Taozi. Siya ay tumingin lubhang malungkot. Sumimangot si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, baka may gusto ang Pavilion Master. Bukod sa Pavilion Master, nakakita si Chinyu ng maraming pamilyar na figure. Dumating ang mga tao mula sa pamilyang Han, sa pamilya Chu, at maging sa pamilyang Yan. Siyempre, ang mga taong dumalo upang lumahok ay natural na hindi ang pinakamakapangyarihan sa mga nangungunang aristokratikong pamilya. Mukhang ang prestihiyo ng auction na ito ay mas mataas kaysa sa naisip ko. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa madaling salita, ang epekto ng pagbagsak ni Chinyu sa auction sa pagkakataong ito ay malamang na mas malaki kaysa sa naisip ko. Walang pagpipilian si Chinyu kundi kumagat ng bala. Ang auction ay itinakda sa 10 ng umaga, 9:30 AM, halos lahat ay dumating na. Si Chinyu ay hindi nagmamadaling kumilos. Umupo siya sa kotse at tahimik na naghihintay. Sa auction house, ipinikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay para magsimula ang auction. Ji Yuhong. Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa tainga ng Pavilion Master. Tumangala siya at nakita ang kapatid ni Yan Sihai, si Yan Sean. Si Yan Sean ay nasa parehong panig ni Yan Sihai. Dahil din sa kadahilanang ito kaya nagkaroon ng kontrol si Yan Sean sa isang tiyak na halaga ng mga pangunahing negosyo ng pamilya Yan. Tinulyapan siya ng Pavilion Master ngunit hindi ito umimik. Umupo si Yan Sean sa tabi ng Pavilion Master at nakangiting sinabi, Ji Yuhong, noon, sinalungat mo ang aming pamilyang Yan para kay Chinyu. Ano ang nangyari sa huli? Hindi lamang ikaw ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit sinaktan mo pa ang aming pamilyang Yan. Sabi ni Yan Sean na may malamig na ekspresyon. Sumulyap ang Pavilion Master kay Yan Sean at walang pakialam na sinabi, paano kung masaktan ko ang iyong pamilya Yan? Gusto mong ipagmalaki ako. Sabi ni Yan Sean na may malamig na ngiti, walang ibang kakayahan ang pamilya Yan kundi pera. Ji Yuhong, unti-unti mong malalaman ang kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Yan. Ganun ba? Bahagyang bumantong hininga ang Pavilion Master. Yan Sean, sana hindi dumating ang araw na magkasakit ka. Kung hindi, malalaman mo rin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Divine Alchemist Pavilion. Nang marinig iyon ni Yan Sean, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, sa tingin mo ba makokontrol mo ang lahat ng mapagkukunang medikal sa bansa? Hahaha, anong joke? Sa parehong lowika, sa palagay mo ba ay kayang kontrolin ng iyong pamilyang Yan ang buong bansa?
Napangiti si Yan Sean ng walang pag-aalinlangan at sinabing, hindi ako makikipagtalo sa iyo, ngunit natatakot ako na hindi mo makuha ang gusto mo ngayon, hey hey. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Yan Sean sa gilid. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Tauzi na magtanong, Lord Pavilion Master, sino ang taong ito? Sinabi ng Pavilion Master, si Yan Sean, na kilala bilang elite ng negosyo ng pamilya Yan. Nasa kanyang mga kamay na ngayon ang pangkabuhayan ng pamilya Yan. Sumimangot si Tauzi at sinabing, paano si Yan Sihay? Hindi ba siya ang pinuno ng pamilya Yan? Ang Pavilion Master ay tumango at sinabing, pag-uusapan natin, ang pamilya Yan ay talagang isang kamanghamanghang pamilya. Ang apat na magkakapatid ay may kanya-kanyang lakas. Si Yan Sihay ay walang awa, habang si Yan Sean ay bihasa sa negosyo. Si Yan Tianhong ay may napakalakas na network ng mga koneksyon, at si Yan Yongxiu ay may bakas ng sangkatauhan. Malalim ang iniisip ni Tauzi. Nagtataka niyang tanong, paano si Yan Yunheng? Si Yan Yunheng ay may lahat ng kanilang lakas, na isa ring mahiwagang bahagi ng pamilya Yan, sabi ng Pavilion Master. Tumango si Tauzi nang hindi lubos na nauunawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, sa anumang kaso, bawat magandang aspeto. Habang nagsasalita siya, pumunta ang host sa stage. Pagkatapos, dahan daw ang isinara ang pinto. Mula sa backstage, ilang martial artist na nakasuot ng puting damit ang lumabas. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng koridor. At sa dilim, may tatlong black gold robe powerhouses na pinamumunuan ni Yan Gai. Inilabas nila ang kanilang divine senses at tinakpan ang buong venue. Kung may nangyaring hindi inaasahan, mabilis silang kumilos. Sa entablado, isang host ang umakyat. Ngumiti siya ng walang pakialam at sinabing, magsisimula na ngayon ang taunang auction ng Jingdu Martial Arts Association. Sa pagkakataong ito, naghanda kami ng kabuoang 30 item para sa lahat. 30 item. Ito ang halos pinakamalaking bilang ng mga item na ginawa ng Jingdu Martial Arts Association nitong mga nakaraang taon. Hindi lang iyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang Jingdu Martial Arts Association ay namuhunan ng maraming pera at naglabas ng maraming kayamanan. Isa lang ang dahilan nito. Ito ay dahil napagtanto ng mga nakatataas sa Jingdu Martial Arts Association na ang kanilang mga nakatataas ay hindi nasisiyahan sa kanila, kaya kailangan nilang gumanap ng maayos. Kailangan kong makuha ang kulay-kulay na bahaghari na glaze sa pagkakataong ito, naisip ng Pavilion Master sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay nagsimula ang auction, na ang lahat ng uri ng mga kayamanan ay sunod-sunod na lumilitaw. May mga ordinaryong antigo, kaligrapya, at mga pintura, gayon din ang mga mahiwagang artifact at halamang gamot ng mga martial artist. Ang susunod na item para sa auction ay rainbow-colored glaze. Hindi nagtagal, naglabas ang host ng isang kulay bahaghari na glaze cup. Nang makita ang glaze cup na ito, agad na lumiwanag ang mga mata ng Pavilion Master. Ang kulay-kulay na rainbow glaze ay isang kayamanan na nakuha ng Jingdu Martial Arts Association mula sa ibang bansa. Sinasabing ang bagay na ito ay may hindi maipaliwanag na mahiwagang epekto sa pagpipino ng gamot. With rainbow-colored glaze, one can achieve twice the result with half the effort, the host said with a nonchalant smile. Ang panimulang presyo ay 80 milyon. Napakabilis, may tumawag sa venue ng presyo. Sa loob lamang ng maikling 10 minuto, ang kulay-kulay na bahaghari na glaze na ito ay itinaas sa higit sa 300 milyon. Panahon na para kumilos, sabi ng Pavilion Master. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, 500 milyon. Pagkasabi niya nito, agad na napalingon ang lahat sa Pavilion Master. Kaya ito ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Nang makita ang mukha ng Pavilion Master, ang lahat ay agad na nagkaroon ng balak na umatras. Ang Pavilion Master ay higit na karapat-dapat sa bagay na ito, sabi ng isang tao. 800 milyon. Gayunpaman, isang hindi pagkakatugma na boses ang narinig. Tumingin si Yan Sean sa Pavilion Master na may isang walang pakialam na ngiti. Kabanata 634, nakatagpo muli si Yan Gai. Ang boses ni Yan Sean ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao.
Ang pamilya Yan at ang Divine Alchemist Pavilion ay palaging magkasalungat. Malamang maglalaban sila this time. Oo, may chismis na para ito kay Chinyu. Ang Divine Alchemist Pavilion ay namuhunan ng malaki sa Chinyu, ngunit ngayon, si Chinyu ay patay na, kaya ang Divine Alchemist Pavilion ay walang napala. Sa halip, nakagawa sila ng maraming kalaban. Masyadong risky talaga ang ganitong investment. Hindi ito katumbas ng halaga. Masiglang nag-usap ang lahat, parang gusto nilang manood ng drama. Tahimik na itinaas ng Pavilion Master ang kanyang kamay at itinaas ang presyo, 1 bilyon. 1.2 bilyon. Itinaas ni Yan Sean ang kanyang kamay at walang iniisip na sumigaw. 2 bilyon. Nagpatuloy ang Pavilion Master sa pagtaas ng presyo. Gumisi si Yan Sean. 3 bilyon. Ang presyo ay agad na itinaas sa isang napakataas na posisyon. Ito rin ang nagpasigla sa Jingdu Martial Arts Association. Isang taong nakikipagkumpetensya ang pinakagusto nilang makita. Pavilion Master, gusto pa ba nating taasan ang presyo? Tanong ni Tauzi na nakakunot ang noo. Nakakunot din ang mga kilay ng Pavilion Master. Bagamat napakahalaga ng basong kulay bahaghari na ito, alam na alam niya sa kanyang puso na kung magpapatuloy siya sa pagbid, wala itong anumang pakinabang sa kanya. Kalimutan mo na. Huminga ng malalim ang Pavilion Master at umiling. Ang pamilya Yan at ang Jingdu Martial Arts Association ay may napakalapit na relasyon. Ang patuloy na pagbid ay walang anumang pakinabang sa amin. Tumango si Tauzi at sinabi sa mahinang boses, ang 4 na magkakapatid na lalaki ng pamilya Yan ay talagang mga hamak. Matapos sumuko ang Pavilion Master, hindi mapigilan ni Yan Sean na mapangiti. Ano? Ang Mighty Divine Alchemist Pavilion ba ay mayroon lamang ng kaunting lakas? Sumusuko ka na pagkatapos ng 3 bilyon. Walang halaga ang 3 bilyon sa pamilya Yan, medyo mayabang na sabi ni Yan Sean. Nanatiling tahimik ang Pavilion Master at hindi mapakali kay Yan Sean. Tumayo si Yan Sean at sinabing may walang pakialam ng ngiti, Ji Yuhong, kung handa kang humingi ng tawad sa pamilya Yan at aminin ang pagkatalo, maaari naming isaalang-alang na patawarin ka. Gayunpaman, hindi pa rin kumibo ang Pavilion Master at nakapikit pa. Malamig na ngumuso si Yan Sean at agad na umakyat sa stage. Ang auction ng Jingdu Martial Arts Association ay iba sa ibang mga auction. Mayroon silang kakaibang tuntunin. Ang mga item na na-auction ay kailangang bayaran sa lugar upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Dumiretso si Yan Sean sa stage. Naglabas siya ng bank card at nag-swipe doon. Walang ekspresyon ang mukha niya, na para bang ang pagbabayad ng 3 bilyon ay hindi siya nasaktan. Congratulations, Mr. Yan. Maingat na kinuha ng host ang kulay bahaghari na baso at magalang na sinabi. Kinuha ni Yan Sean ang kulay bahaghari na salamin at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ji Yuhong, itong kulay bahaghari na salamin ay pag-aari ko, sigaw ni Yan Sean mula sa malayo. Nagpalakpakan ang mga tao, at tumindi ang pagmamalaki sa mukha ni Yan Sean. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang nagmula sa pangunahing pinto. Ang malakas na tunog na ito ay agad na nagbigay ng takot sa lahat. Pagkatalikod nila ay nakita nilang bumukas ang main door. Ang 2 lalaking nakasuot ng puting damit na responsable sa pagbabantay sa pinto ay sinunggaban ng isang lalaking nakaitim ang kanilang mga leeg. Kinawian ng lalaking nakasuot ng itim ang kamay at itinapon palabas ang 2 lalaking nakasuot ng puti. Lahat kayo ay hostage, malamig na sabi ni Chinyu. Kumalat ang boses niya sa buong venue. Ads by Pop Future. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagkaroon ng malakas na tawa. Anong sabi mo? Hostage tayo. Anak, alam mo ba kung nasaan tayo? Na-hostage tayo sa teritoryo ng Jingdu Martial Arts Association. Nababaliw ka na ba? Saan nanggaling ang lokong ito? Hindi nila napigil ang tumawa. Hindi sila makapaniwala na may maglalakas loob na pumunta sa Jingdu Martial Arts Association's auction at manakawin sila. Malamig silang tiningnan ni Chinyu at sinabing, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa inyo. Gusto ko lang ang mga bagay mula sa Jingdu Martial Arts Association. Ha. Mas lalong naging masaya ang tawanan sa eksena.
Isa ba itong bagong programa? Sa tingin ko ay espesyal na inimbitahan siya ng Jingdo Martial Arts Association para buhayin ang kapaligiran. Gusto mo ba ng mga bagay mula sa Jingdo Martial Arts Association? Mangarap ka. Ang katawan ni Chinyu ay sumambulat na may malamig na layuning pumatay sa harap ng pagtawa ng lahat. Pagkatapos, isang eskarlate na mahabang espada ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Gamit ang isang alon ng mahabang espada, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang agad na nahati sa entablado sa kalahati. Isang malakas na tunog ang pumasok sa tenga ng lahat. Sasabihin ko ulit, lahat kayo ay hostage, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nagbibiro. Siya iyon, ang lalaking nakaitim na damit. Parang may naisip. Ang itim na damit, ang escarlate na longsword, siya iyon, ang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking nakasuot ng itim na pumatay sa siyam na powerhouse ng Jingdo Martial Arts Association. Naging gulo agad ang eksena. Lahat ay nagdadaldalan at tumatakas sa lahat ng direksyon. Sumulyap si Chinyu sa kanila at pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay. Isang gintong harang ang hamarang sa pinto. Walang pinapayagang umalis hanggat hindi ako tapos, malamig na sabi ni Chinyu. Lalaki na naka-black robe. Hinanap ka namin. Hindi namin inaasahan na maglalakas loob kang pumunta sa aming pintuan. Ang mga lalaking nakasuot ng puti ay sabay-sabay na sumugod patungo kay Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Ikinumpas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ilang katawan ang naputol sa baywang. Napuno ng baho ng dugo ang eksena. Takot na takot ang ilang tao sa eksena kaya paulit-ulit silang nagsisigawan. May mga nagtatago pa sa ilalim ng mga mesa. Hindi pinansin ni Chinyu ang mga tao at dirdiretsong naglakad patungo sa entablado. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Yan Shan sa entablado na nahati sa dalawang hati. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang kulay bahaghari na salamin habang mukhang sobrang nahihiya. Mabilis na naglakad si Chinyu papunta sa stage. Tinulyapan niya si Yan Shan at sinabing, ibigay mo sa akin ang bagay. Sumimangot si Yan Shan at sinubukan niyang manatiling kalmado habang sinasabi niya, lalaki na nakaitim na damit, ako si Yan Shan ng pamilya yan. Nabili ko na ang bagay na ito. Nabayaran ko na ang pera. Kung gayon, masisisi mo lang ang iyong malas, malamig na sabi ni Chinyu. Sinabi ni Yan Shan na medyo hindi sinasadya, lalaki na nakaitim na damit, kung handa kang pabayaan ito, may utang na loob sa iyo ang pamilya yan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Akala ni Yan Shan ay nakumbinsi si Chinyu. Hinampis niya habang mainit ang plancha at sinabing, kung isang araw, mahuli ka ng Jingdo Martial Arts Association, maipapangako ko sa iyo na may iligtas ko ang iyong buhay at hahayaan kang sumali sa pamilya yan. Bahala ka. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at pinalipad si Yan Shan na may kasamang sampal. Ang kulay bahaghari na makintab ay nahulog din sa kamay ni Chinyu. Dahil sa sampal na ito, damyugo ang mukha ni Yan Shan. Bagamat binawi ni Chinyu ang kanyang lakas, si Yan Shan ay isang ordinaryong tao lamang at hindi makayanan ang napakalaking puwersang ito. Agad na natahimik ang lahat ng naroon. Kahit si Yan Shan ay hindi pinakitaan ng anumang awa, pabayaan sila. Inalis ni Chinyu ang kulay bahaghari na baso at pagkatapos ay malamig na sinabi, ibalik ang lahat ng mga bagay na napanalunan mo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa host at malamig na sinabi, ibigay mo sa akin ang lahat ng auction item. Nanginginig tuloy ang labi ng host at mabilis itong tumango. Lalaki na nakaitim na damit, how dare you? Sa sandaling ito, isang napakalakas na panloob na chi ang inilabas. Matapos lumingon, nakita ni Chinyu si Yan Gai na naglalakad palabas. Tinundan siya ng dalawang lalaking ninakawan ng itim na ginto. Kabanata 635, isa pang labanan kay Yan Gai. Lahat silang tatlo ay nasa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. Kahit na isang braso na lang ang natitira ni Yan Gai, hindi nabawasan ang kanyang kahangahangang aura. Sa pagtingin kay Yan Gai, biglang naramdaman ni Chinyu ang matinding pagpatay sa kanyang puso. Yan Gai,
Ibinulong ni Chinyu ang pangalan sa mahinang boses. Pagkatapos, ang espada sa kanyang kamay ay tumunog, at ang pulang dugo na panloob na chi ay naging mas siksik. Lalaki na naka-black robe, tanga ka ba? Napakaraming tao sa Jingdo Martial Arts Association, ngunit naglakas loob ka pa ring pumunta sa auction para mamatay, malamig na sabi ni Yan Gai. Walang nang ahas na guluhin ang ating Jingdo Martial Arts Association ng ganito, ngiting sabi ng lalaking nakasuot ng itim na ginto sa tabi niya. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Gusto ko ang bagay na ito ngayon. O talaga? Napakayabang, sabi ni Yan Gai na may singkit na mga mata, at novel bin at. Huwag mong isipin na hindi ko kilala kung sino ka. Sumisikip ang puso ni Chinyu. Hindi kaya, na-expose siya. Ancestor Guan, sa tingin mo ba may tatago mo ang baho sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagtatago sa itim na damit? Nang biglang nagpanik si Chinyu, biglang ngumisi si Yan Gai. Hindi napigilan ni Chinyu na makahinga ng maluwag. Anong Ancestor Guan? Hindi kailanman narinig ni Chinyu ang tungkol sa kanya. Ancestor Guan, sasama ka ba sa amin, o papatayin ka namin kaagad? Sabi ni Yan Gai na may malamig na ngiti. Bahagyang nanginig ang mahabang espada sa kamay ni Chinyu. Talagang inaabangan niya ito. Siguro kung mababasag ng bronze sword ang kanyang black gold armor, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hanggat wala siyang proteksyon ng black gold armor, hindi dapat banggitin si Yan Gai. Naramdaman ni Yan Gai ang layunin ng pagpatay mula kay Chinyu, hindi napigilan ni Yan Gai na huminga. Mukhang nagkamali ka ng pagpili. Habang nagsasalita siya, ang kanyang panloob na chi ay nagsimulang lumakas ng mabilis, at isang itim na gintong liwanag ang pumaligid sa kanyang katawan. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Pinagpag niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, at isang daloy ng espiritual na kapangyarihan ang itinurok dito. Sa sandaling ito, ang tansong espada ay tila naging kanang kamay ni Chinyu. Noon ay gusto ko lang agawin ang bagay, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng hindi inaasahang ani, malamig na sabi ni Chinyu. Kukunin ko ang buhay ninyong tatlong bastos. Habang nagsasalita siya, biglang bumangon ang anyo ni Chinyu, at ang kanyang espada ay nalaslas mula sa langit. Malamig na umungol si Yan Gai. Agad niyang itinaas ang isang kamay, pagkatapos ay isang itim at gintong liwanag ang namuo sa kanyang kamay at bumangga sa tansong espada ni Chinyu. Buzz! Biglang sumabog ang buong venue kasabay ng pagsabog ng nakakasilaw na liwanag. Hindi mabilang na tao ang pinalipad ng internal chi na ito, at mas naging magulo ang venue. Ang tansong espada ay tumago sa itim na gintong liwanag at yumanig sa palad ni Yan Gai. Naramdaman ni Yan Gai ang mga alon ng sakit sa kanyang palad, at isang puting peklat ang lumitaw sa kanyang itim na gintong baluti. Dahil dito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Gai. Tinulyapan niya ang dalawang tao sa tabi niya at malamig na sinabi, sabay-sabay nating salakayin at patayin siya. Walang sinabi ang dalawang tao at humakbang pasulong. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm, at ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Kahit si Chinyu ay hindi nang ahas na pabayaan sila. Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword sa kanyang kamay at nilaslas. Swoosh! Ang sword ray ay ilang talampakan ng haba at laslas patungo sa kanilang tatlo. Agad nilang pinaandar ang kanilang mga spells at isang malaking kamay ang bumungad sa kanila. Ang malaking kamay na ito ay talagang humawak sa tansong espada ni Chinyu. Mukhang pareho silang nagagamit ng tatlo at biglang lumakas ang lakas nila. Boom! Sa sandaling ito, isang malaking kamay ang namuo sa kanilang tatlo. Ang malaking kamay ay kumuyam sa isang kamao at binasag kay Chinyu. Hindi nakaiwas si Chinyu sa oras at agad na nataman sa dibdib. Ang kanyang katawan ay pinalipad palabas. Hindi mo alam ang lugar mo. Malamig na sabi ni Yan Gai. Sabay na naglakad ang tatlong tao. Sa itaas ng kanilang mga ulo, may dalawang malalaking kamay. Ang pamamaraan na ito ay minana mula sa Jingdo Martial Arts Association. Maaari lamang itong gamitin ng tatlong tao sa parehong oras. Umakyat si Chinyu mula sa lupa at malamig na tumingin sa tatlong tao. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot.
Hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan kong tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, napaatras siya ng ilang hakbang at hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang espada. Nabuo ang unang slash ng 9 Taiching slashes. Buzz! Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumangon mula sa tansong espada. Ang maliwanag na liwanag ay halos hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Gai at malamig na sinabi niya, mapanganib ang discarding ito. Mag-ingat ka. Tapos, nagtulungan silang tatlo para i-activate ang Big Hand. Nilabanan ng malaking kamay ang liwanag ng espada. Yes! Ang 9 Taiching slashes ay lubos na nananakop, at ang matalim na liwanag ng espada ay tumama sa dalawang malalaking kamay. Ang dalawang malalaking kamay na nabuo ay talagang nalaslas sa sandaling magkadikit sila. Hindi man lang nila maharangan ang liwanag ng espada. Ay hindi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yan Gai, ngunit ang liwanag ng espada ay bumagsak na sa kanilang tatlo. Boom! Nabasag ang lupa sa ilalim nilang tatlo. Hinaranggan ng usok at alikabok ang paningin ng lahat sa sandaling ito. Siyam na Taiching slashes. Sa ibaba ng entablado, tila nakita ng Pavilion Master ang pamamaraang ito. Maaaring ang lalaking nakaitim na damit ay si Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Sa itaas nila, malamig na tumingin si Chinyu sa direksyon ng tatlong tao. Sa pag-aayos ng alikabok, nakita nila ang isang platinum shield sa harap nila. Hinarang ng kalasag na ito ang tatlong tao sa likod nila, hinaranggan ang unang laslas ng siyam na Taiching slashes. Pero kahit ganoon, nag-iwan pa rin ng marka ang puting kalasag. Nakaligtas talaga sila. Paulit-ulit nang inisyon si Chinyu. Ang longsword sa kanyang kamay ay bahagyang umindayog, at ang isang sobrang nakakatakot na internal na chi ay natipon sa bronze sword. Kung kaya mong tiisin ang unang strike, paano naman ang pangalawang strike? Malamig na tanong ni Chinyu. Naramdaman ang nakakatakot na panloob na chi sa bronze sword, ang mga ekspresyon ng tatlong tao ay naging sobrang pangit. Ay hindi. Ang strike na ito ay malamang na ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang strike. Sumigaw si Yan Gai sa alarma. Natural na naramdaman din ng dalawa ang mapanganib na internal chi na ito. Malamig na sinabi ni Chinyu, mamatay. Ang liwanag ng espada ay dahan-daang namuo, at ang pangalawang slash ng 9 Taiching slashes ay nabuo. Dahil sa sobrang lakas ng pressure, biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Damaloy ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, at nanag sa kanila ang takot. Kinagat ni Yan Gai ang kanyang mga ngipin at inabot ang kanyang kamay para i-activate ang Black Gold Ball. Pero noon lang niya naalala na matagal nang nawala ang Black Gold Ball. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, umungal si Chinyu at ang espada sa kanyang kamay ay nahulog ng husto. Halos sakop ng sword ray, na ilang talampakan ang lapad, sa buong venue. Naapektuhan ang lahat sa sandaling ito. Hindi man sila ang target, napailing pa rin sila hanggang sa samuka ng dugo. Ang ilang mga ordinaryong tao ay naduraj pa sa meat paste on the spot. Sa ilalim ng sinag ng espada, sunod-sunod na galit na dagandong ang maririnig. Isinaaktibo nila ang kanilang mga spell, at ang puting kalasag ay nasa itaas ng kanilang mga ulo. Buzz! Gayunpaman, ang slash na ito ay masyadong malakas. Ang puting kalasag ay nilaslas sa dalawa. Diretso itong nahulog. Pitik! Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging mga guho. Isang peklat ng espada na 12-dosenang metro ang haba ay lumitaw sa lupa. Makalipas ang kalahating segundo, ang underground sword mark ay naglabas ng sunod-sunod na malalakas na tunog. Kabanata 636, Pagwasak sa venue. Ang sword energy ay sumabog mula sa marka, at sa isang iglap, ang buong venue ay halos nahati sa dalawa. Huminga si Chinyu at malamig na tumingin sa direksyon ng tatlong tao. Sa sandaling ito, isang bagay na ikinagulat ni Chinyu ang nangyari. Tumakas talaga si Yan Gai. Ang dalawang itim na gintong ninakawan ay nakahandusay na sa lupa at nasa bingit ng kamatayan, ngunit si Yan Gai ay nawala ng walang bakas. Talagang tumakas siya. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu,
at pagkatapos ay hindi niya napigil ang tumawa ng mapanukso. Gusto ng mga tao mula sa Jingdo Martial Arts Association na iwanan ang kanilang mga kasama at tumakas ng mag-isa. Dirdiretsong naglakad si Chinyu papunta sa harapan ng dalawang lalaki. Ibinuko nila ang kanilang mga bibig na parang gusto nilang humingi ng awa, ngunit hindi man lang sila binigyan ni Chinyu ng pagkakataon. Direkta niyang hiniwa ang dalawang lalaki sa dalawang hati gamit ang kanyang espada. Alam ni Chinyu na tiyak na hindi ito isang lugar na matutuluyan ng matagal. Nakatakas si Yan Gai. Tiyak na pupunta siya at humingi ng tulong. Sa makatuwid, tumingin si Chinyu sa host, na halos naiihi na sa takot, at malamig na sinabi, nasaan ang mga bagay sa auction. Itinuro ng host ang likod na may nanginginig na boses at sinabing, ito. Nasa likod. Huwag mo akong patayin. Dalhin mo ako doon, malamig na sabi ni Chinyu. Matagal nang natakot ang host sa labas ng kanyang talino. Paano siya maglakas loob na magsabi ng kahit ano? Nagmamadali niyang dinala si Chinyu sa likod. Sa lugar na nagtatago ng mga bagay sa auction, marahas na sinira ni Chinyu ang lock ng pinto. Nandito na lahat, nanginginig na boses ang sabi ng host. Tinulyapan ito ni Chinyu at maya-maya ay nakakita ng mahabang espada. Ang espadang ito ay mukhang ordinaryo. Hindi man lang ito may kumpara sa bronze sword sa kanyang kamay. Gayunpaman, walang oras si Chinyu para isipin ito. Agad niyang kinuha ang lahat ng gamit sa auction. Sa sandaling ito, si Yan Gai ay may hawak na cellphone at nagpapalam sa Jingdo Martial Arts Association. Presidente, ninakawan ng lalaking nakasuot ng itim ang ating auction. Sinabi ni Yan Gai sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa kabilang dulo, agad na hinampas ni Koexi ang mesa at tumayo habang galit na sumisigaw, anong sabi mo? Pinunasan ni Yan Gai ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, magpadala ka agad ng mga tao sa venue. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Galit na galit si Koexi. Malamig niyang sabi, stall for time. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Koexi ang telepono. Gayunpaman, nag-aalala si Yan Gai. Alam niyang hindi siya bagay sa lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, siya ang namamahala sa auction na ito. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, tiyak na hindi siya pababayaan ng mga nakatataas. Kung siya ay nakatakas ngayon, ito ay isang mas malaking krimen. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit si Yan Gai at tumalikod para maglakad patungo sa venue. Sa loob ng venue, inilagay ni Chinyu ang lahat ng auction item sa kanyang bag at handa nang umalis. Humakbang siya patungo sa pinto na nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos maglakad palabas ng venue, mabilis na natuklasan ni Chinyu si Yan Gai, na nagtatago sa dilim. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa lugar kung saan nagtatago si Yan Gai, at isang nakamamatay na aura ang bumungad. Naramdaman ang nakamamatay na aura mula kay Chinyu, ang katawan ni Yan Gai ay agad na natense. Malamig nang umuso si Chinyu at tumalikod para umalis. Sa ngayon, hindi mabilis na mapatay ni Chinyu si Yan Gai, at malamang na darating ang mga reinforcement mula sa Jingdo Martial Arts Association. Sa makatuwid, sa wakas ay binitawan ni Chinyu ang ideya na patayin si Yan Gai at tumalikod upang umalis. Nang makita ito, nakahinga rin ng maluwag si Yan Gai. Nagmamadali siyang bumalik sa venue at tahimik na naghintay sa pagdating ni Koexi. Makalipas ang 10 minuto, maraming sasakyan ang huminto sa pasukan. Sa sandaling huminto ang mga sasakyan, nagmamadaling pumasok si Koexi sa venue. Mayroong hindi bababa sa 8 black gold na ninakawan na lalaki sa tabi niya. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa kay Yan Gai. Pagkapasok sa venue, nakita ni Koexi ang mga bangkay kung saan-saan. Hindi lamang ang mga martial artist ang nasugatan, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao. Nang makita ang eksenang ito, nagngangalit si Koexi sa galit na bumangon sa kanyang puso. Lalaking nakaitim na lalaki. Masyadong malayo ang lalaking ito na nakasuot ng itim. Itinaas ni Koexi ang kanyang ulo para umungol. Ang auction na ito ay isang pampublikong kaganapang panlipunan para sa Jingdo Martial Arts Association.
Ngayong nagdulot ng kaguluhan ang lalaking nakasuot ng itim, isa lang itong sampal sa mukha ng Jingdo Martial Arts Association. Mapaparusahan pa siya ng mga nakatataas. Yan Gai. Nasaan siya? Galit na sigaw ni Ko Exi. Nagngangalit si Yan Gai at sinabing, hindi niya ako kakampi. Hinayaan ko siyang makatakas. Hinawakan ni Ko Exi ang kwelyo ni Yan Gai at galit na sinabi, hindi ba sinabi ko sa iyong bantayan mo siya? Sumimangot si Yan Gai at sinabing, sinubukan ko siyang pigilan, pero hindi ako tugma sa kanya. Dalawa sa ating mga kasama ang namatay sa ilalim ng kanyang espada. Hindi mo naman siya pinigilan di ba? Kitang-kita kong iniwan mo ang mga kasama mo at tumakas. Sa oras na ito, ang Pavilion Master sa bulwagan ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Nag-iba agad ang ekspresyon ni Payan Gai. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Galit na sabi ni Yan Gai. Tama ang Pavilion Master. Nakita din namin. Gumuso ang katabi niya. Pinatay ng lalaking nakaitim na iyon ang dalawa mong kasama, pero tumakbo ka palabas ng venue at inilagay mo sa panganib ang buhay natin. Ganito ba ang ginagawa ng Jingdo Martial Arts Association? Isang nasugatan na ordinaryong mayamang lalaki ang bangulong. Ilang sandali, itinuro ng lahat ang kanilang mga daliri kay Yan Gai. Mas pangit ang ekspresyon ni Ko Exi. Huminga siya ng malalim at matiigang nagpaliwanag, lahat, aksidente lang ito. Talagang magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. President Ko? Sana tuparin mo ang iyong salita. Bahagyang yumuko si Pangulong Ko at sinabing, lahat, pumunta muna sa ospital. Matapos paalisan ng lahat, sa wakas ay nagdilim ang ekspresyon ni Ko Exi. Yan Gai, duwag ka. Malamig na sabi ni Ko Exi. Naging malamig ang ekspresyon ni Yan Gai, pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ang hindi natatakot sa kamatayan? Nawala na ako ng braso para sa Jingdo Martial Arts Association, ngunit ang Jingdo Martial Arts Association ay tila hindi nagbigay sa akin ng anumang gantimpala. Naging malamig ang ekspresyon ni Ko Exi, pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, Yan Gai, nababaliw ka na ba? Gumuso si Yan Gai at sinabing, Ko Exi, hindi ba ako nagsasabi ng totoo? Ilang tao sa bilangguan ang nahuli ko sa lahat ng mga taon na ito. Anong mga benepisyo ang nakuha ko? Maraming beses na akong nag-apply ng bloodline power sa pagkakataong ito, pero lahat kayo ay tinanggihan. Ngayon, gusto mong mamatay ako para sa inyo. Ibinuka ni Ko Exi ang kanyang bibig, ngunit hindi siya nakaimik. Bagamat siya ang pangulo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kanyang mga kamay, ngunit nasa kamay ng mga nakatataas. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yan Gai na sisihin si Ko Exi. Harapin muna natin ang aksidente at pag-isipan kung paano ito ipapaliwanag sa iba, sabi ng isang tao. Huminga ng malalim si Ko Exi at malamig na sinabi, kailangan nating mahuli itong lalaking nakaitim na damit kahit anong mangyari. Kahit anong presyo. Tuldok. Sa sandaling ito, tumakas na si Chinyu pabalik sa kanyang bahay. Pagkapasok niya sa bahay, nakita ni Chinyu na nakaupo ang lalaking may bigot ilang metro ang layo mula sa kabaong. Tinitigan niya ang kabaong nang hindi kumukurap, parang natatakot na baka may kakaibang galaw ang kabaong. Ibinalik ko na ang mga gamit para sa iyo. Oras na para sabihin mo sa akin kung paano i-activate ang dalawang bangkay ng lalaki, sabi ni Chinyu. Kabanata 637, ang paraan para i-activate ang mga bangkay ng lalaki. Nang marinig ang boses ni Chinyu, ang lalaking may bigot ay natakot kaya napatalon siya. Tinitigan siya nito at sinabing, bakit parang multo ka? Hindi ka man lang gumagawa ng ingay. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay dahil masyado kang abala sa pagtingin dito. Hindi ko talaga maintindihan. Ganoon ba kitikot ang kabaong na ito? Ang lalaking may bigot ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, siya, kalimutan mo na. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sayo. Nasaan ang mga bagay? Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Agad niyang inactivate ang kanyang special magic artifact at inilabas ang lahat ng mga bagay na inagaw niya sa auction. 30 kayamanan ang maayos na nakalagay doon.
Inihagi sa gilid ng lalaking may bigot ang mga makamundong antik at cultural relics. Mabilis na tumutok ang kanyang mga mata sa espada at tuwang-tuwa niyang hinawakan ito sa kanyang kamay. Ito na. Excited na sabi ng lalaking may bigot. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang espada at nagningning ang mga mata niya ng kakaibang liwanag. Pamulong si Chinyu. Mukhang ordinaryo ang espadang ito, at parang hindi ito isang kayamanan. Bakit ka excited? Hinaplos ng lalaking may bigot ang espada at tuwang-tuwang sinabi, sa katunayan, ang espadang ito ay wala. Kung hindi ito ibebenta ng Jingdo Martial Arts Association. Sa puntong ito, huminto ang lalaking may bigot. Itinabi niya ang espada at pagkatapos ay sinabing may isang walang pakialam na ngiti, ngunit kung ang espadang ito ay nasa aking mga kamay, kung gayon ito ay iba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay winagayway ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Mayroong 4 na espada sa kabuuan. Tinatawag silang 4 na espada ng kawalang kamatayan. Sila ang mga sandata ng isang mahalagang tao. Kung sino yung importanteng figure na yon, hindi mo malalaman kahit sabihin ko sayo. Sa anumang kaso, siya ay isang napakalakas na figure mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang mga salita ng lalaking may bigot, lalong naging curious si Chinyu tungkol sa kanya. Ang lalaking ito na may bigot ay tila alam ang lahat, at marami rin siyang alam mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Mahalagang figure, nag-isip sandali si Chinyu. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaking may bigot at sinabi, sa pagitan ng Panginoon ng 4 na espada ng kawalang kamatayan at ng babaeng nakamaskara, sino ang mas makapangyarihan? Nang mabanggit ang babaeng nakamaskara, medyo naging pangit ang lalaking may bigot. Naiinit niyang sinabi, kung gayon, paano ko malalaman? Kailangan kong hayaan silang dalawa na mag-away. Hindi na nagtanong si Chinyu. Sa halip, seryoso niyang sinabi, naibigay ko na sa iyo ang bagay. Dapat mong sabihin sa akin kung paano ay activate ang 2 bangkay ng lalaki. Nakangiting sabi ng lalaking may bigot, syempre masasabi ko sa iyo, ngunit ako lang ang makakapag-activate ng paraan para ma-activate ang mga bangkay ng lalaki. Natigilan si Chinyu at malungkot na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang mag-backtrack? Hindi. Wala akong intensyon na umatras. Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay. Totoo ang sinabi ko. Ako lang ang makakapag-activate ng spell na ito. Basta dadalhin mo ang maskara, may paraan ako para mailipat ang 2 bangkay na ito. Sa puntong ito, ang lalaking may bigot ay tumawa at sinabing, tingnan mo, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, ngunit ang maskara ay wala rito. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at hindi makapag-isip sandali. Bagamat si Chinyu ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa lalaking may bigot sa panahong ito, sa totoo lang, walang alam si Chinyu tungkol sa background ng lalaking may bigot. Walang nakakaalam kung mapagkakatiwalaan siya. Kung siya ay isang masamang tao, tiyak na magiging panganib siya kay Xiaoyu. Makukuha ko ang maskara, malamig na sabi ni Chinyu. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, sige, tigilan mo na ang pagmamayabang. Ilang taon ko nang hinahanap ang maskarang iyon, ngunit hindi ko pa rin makita. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, talagang nahahanap ko ang maskara, ngunit pasensya na, hindi ko ito maibibigay sa iyo. Nang makita ng lalaking may bigot ang seryosong ekspresyon ni Chinyu, bahagyang nagbago din ang kanyang ekspresyon. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ang lalaking may bigot ay wala na kahit katiting na libangan. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, pero sabi ko, hindi ko ito maibibigay sa iyo. Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, ang maskarang iyon ay banal na bagay. Kung alam mo talaga kung saan, kahit meeting lang, kontento na ako. Talaga? Tanong ni Chinyu. Talaga? Tumango ang lalaking may bigot. Bagamat iyon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin si Chinyu. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin si Chinyu sa lalaking may bigot at sinabi, bigyan mo ako ng isang gabi para pag-isipan ito.
Hinawakan ng lalaking may bigot ang kanyang baba at sinabing, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Iniligtas ko ang iyong buhay. Ang bagay na ito ay hindi akin, kaya kailangan kong isaalang-alang ito ng seryoso, sabi ni Chin Yu. Ibibigay ko sa iyo ang balita bukas ng umaga. Ang lalaking may bigot ay naibuka lamang ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, hindi ko nagagawing mahirap para sa iyo. Napabuntong hininga si Chin Yu at hindi na nagsalita. Iniligpit niya ang mga kayamanan sa lupa, tumalikod, at pumasok sa loob ng silid. Sa oras na ito, nagkakagulo ang Jingdu Martial Arts Association. Malaki ang epekto ng bagay na ito sa Jingdu Martial Arts Association. Parang sinasampal sila sa harap ng lahat. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahuli ang lalaking nakaitim na damit sa lalong madaling panahon. Sa pagpupulong, nagngangalit si Koexi at sinabi, bueno, hanggat nahuli natin ang lalaking nakaitim na damit, maaari tayong magbigay ng paliwanag. Bahagyang tumango ang katulong. Natatakot ako na hindi magtatagal bago tayo papanagutin ng mga nakatataas. Napabuntong hininga si Koexi na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa pagsasalita tungkol sa Diablo, sa sandaling ito, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na tanika. Nang makita ang taong ito, lahat ng tao mula sa Jingdu Martial Arts Association ay sabay-sabay na tumayo. Grand Secretary, ikaw. Bakit ka nandito? Sabi ni Koexi na may hindi magandang tingnan. Malamig na sinabi ng Grand Secretary, paano ginagawa ng Jingdu Martial Arts Association ang mga bagay? Hindi mo man lang ba mahawakan ng maayos ang seguridad? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Koexi, ito. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hinampis ng Grand Secretary ang mesa. Napakaraming nasawi sa pagkakataong ito, at sinasabi mo sa akin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ba kilala ang Jingdu Martial Arts Association bilang opisyal ng martial arts world? Ito ba ang resulta mo? Ibinuka ni Koexi ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng Grand Secretary. Maraming ordinaryong tao ang nasangkot sa bagay na ito. Mas mabuting bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag, malamig na sabi ng Grand Secretary. Kung hindi, dapat isaalang-alang ng Jingdu Martial Arts Association ang iyong kinabukasan. Pagkasabi nito, tumalikod ang Grand Secretary at umalis. Kahit na ito ay ilang salita lamang, pinawisan si Koexi at ang iba pa. Kasalanan ng lalaking nakaitim na iyon. Ang katawan ni Koexi ay sumambulat na may nakamamatay na aura na mabilis na tumama sa buong eksena. Nagmamadaling sinabi ni Zia Hang, President ko, mabilis na sundin ang aking plano at alisin ang lalaking ito na nakaitim na damit. Tinulyapan ni Koexi si Zia Hang at sinabing, okay, ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Bibigyan kita ng autoridad na gamitin ang mga lalaking ninakawan ng itim na ginto. Ha! Ako! Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Zia Hang. Kung siya ay lumabas, hindi ba malalaman ni Chin Yu na siya ang nasa likod nito? Bakit? May problema ba? Tanong ni Koexi na may malamig na ekspresyon. Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at tumakbo ang kanyang isip. Walang problema. Naglakas loob si Zia Hang at tinanggap ito. Hanggat patay na si Chin Yu, kahit alam niya, ano ang magagawa niya. Napaisip si Zia Hang. Kabanata 638, Galit. Nakuha ni Zia Hang ang autoridad na pakilusan ang mga powerhouse ng Black Gold Robe. Para sa kanya, ito ay halos isang imposibleng bagay. Ang lakas ng bawat Black Gold Robe powerhouses ay mas mataas kay Zia Hang, kaya natural na mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa kanya, ang walang laman na posisyon ng vice-presidente. Gayunpaman, alam ni Zia Hang sa kanyang puso na kung maaalis niya si Chin Yu sa pagkakataong ito, tiyak na bibigyan siya ng malaking merito, at maaalis niya ang potensyal na panganib. Tuldok. Si Chin Yu ay nakaupo sa looban buong gabi nang hindi nakatulog. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang buwan na nakasabit sa langit at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ano ang dapat kong gawin? Hindi napigilan ni Chin Yu na umungol sa mahinang boses.
Kung sasabihin niya ang bagay tungkol sa maskara sa lalaking may bigot, sa karanasan ng lalaking may bigot, tiyak na makikita niya ang relasyon ni Xiaoyu at ng babaeng nakamaskara. Kung sasaktan niya si Xiaoyu, tiyak na hindi ito matatanggap ni Qinyu. Ngunit kung hindi niya gagawin iyon, paano niya mailigtas si Yan Ruozo? Ang lalaking may bigot ay mukhang mapagkakatiwalaan, ngunit ang saligan ay hindi sapat ang tukso ng mga benepisyo. Hangga't ang mga benepisyo ay umabot sa isang tiyak na antas, walang magagarantiyahan kung ano ang mangyayari. Buong gabi siyang nakaupo ng ganito. Kinaumagahan, tumayo si Qinyu at kinagat ang kanyang mga ngipin. Xiaoyu, sisikapin kong protektahan ka. Para sa kapakanan ni Yan Ruozo, walang ibang pagpipilian si Qinyu. Tumalikod siya at pumunta sa kwarto ng lalaking may bigot, saka kumatok sa pinto. Pagkabukas ng pinto, pinunasan ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, "Anong ginagawa mo? Hindi pa ako nagigising." Sinabi ni Qinyu, "Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang maskara? Masasabi ko sa iyo." Talaga. Lumiwanag ang mata ng lalaking may bigot at agad siyang naging matino. Tumango si Qinyu at sinabi, "Ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung paano i-activate ang mga lalaking bangkay na ito." Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, "Sabi ko ako lang ang makakagamit ng spell na ito. Basta dala mo ang maskara, siguradong mabubusog kita." Pinaikit ni Qinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Hayaan mo akong tanungin ka, para buhayin itong mga lalaking bangkay, nangangailangan ba ito ng tiyak na paghahanda?" Ang lalaking may bigot ay natigilan at bumulong, "Paano mo nalaman?" Inilibot ni Qinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Lahat ng gagawin mo ay nangangailangan ng malaking paghahanda, at ang pag-activate ng mga bangkay ng lalaki ay hindi isang madaling gawain, kaya natural, kailangan mong maghanda." Ang lalaking may bigot ay bumulong, "Talaga, at kailangan ko ng isang tiyak na dami ng mga materyales. Wala akong mga materyales na ito sa ngayon." "Okay." Tumango si Qinyu. "Kapag nakuha mo na ang mga materyales at handa na, dadalhin kita upang makita ang maskara," sabi ni Qinyu. Nang marinig ito, agad na nabalisa ang lalaking may bigot. Hinawakan niya si Qinyu at sinabing, "Huwag. Dalhin mo muna ako sa maskara, kahit isang sulyap lang." Hindi. Hindi mapag-usapan ang tono ni Qinyu. "Kung may oras ka, mas mabuting magmadali ka at ihanda ang mga materyales." Kinakamot ng lalaking may bigot ang kanyang tenga at pisngi ng may pag-aalala, ngunit wala siyang magawa kay Qinyu. "Okay, papayag ako." Sa huli, ang lalaking may bigot ay nakipagkompromiso lamang. "Pero hindi mo ako maloloko. Ang mga materyales na ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap," paalala sa kanya ng lalaking may bigot. "Huwag kang mag-alala, mas nababalisa ako kaysa sa iyo." Tinulyapan siya ni Qinyu at sinabing. Sa puntong ito, nagtanong si Qinyu, "Gaano karaming oras ang kailangan mo?" Ang lalaking may bigot ay nag-isip sandali at sinabing, "Kahit isang buwan, hindi hihigit sa kalahating taon. In short, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Magtatagal ito kaysa sa inaakala ko," naisip ni Qinyu sa sarili. Gayunpaman, ito ang pinakamabilis na paraan upang hamanin ang Jingdo Martial Arts Association. Kung umasa si Qinyu sa kanyang sarili, kailangan niya maging isang martial saint, o hindi bababa sa maabot ang rurok ng martial marquee realm. Gayunpaman, halos imposible para sa kanya na maabot ang martial saint realm sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ay pumunta at maghanda sa lalong madaling panahon. "Hihintayin kita," sabi ni Qinyu. Ang lalaking may bigot ay hindi nagdalawang isip at umalis sa parehong araw upang maghanap ng mga materyales. Pagkaalis niya, kinuha ni Qinyu ang kanyang telepono at binuksan ang martial arts forum. Gaya ng inaasahan, nagkakagulo na ang forum. Kahit na sinubukan ng Jingdo Martial Arts Association ang lahat ng paraan upang sugpuin ang balita, ang epekto ng bagay na ito ay masyadong malaki. Ito ay lampas na sa kontrol ng Jingdo Martial Arts Association. Sino itong lalaking nakaitim na damit? Talagang pinahirapan niya ang Jingdo Martial Arts Association ng napakalaking kawalan. Sa napakaraming taon, walang sino man ang nang-ahas na pagnakawan sila.
Maging si Chinyu ay hindi makakagawa ng ganoong bagay. May tsismis na ang taong ito ay si Ancestor Guan. Ang matandang martial marquis na iyon. Manam, may tsismis na si Ancestor Guan ay mas matanda pa kay Jiang He. Kung siya iyon, hindi nakakagulat. Ninakawan niya ang auction, pinatay ang 3 lalaking nakasuot ng itim na ginto, at pagkatapos ay umalis. Nakakatakot. Sa isang sandali, ang mga salitang, lalaking nakasuot ng itim, ay naging kasing kahulugan ng misteryo. Natural, ang Jingdu Martial Arts Association ay dumanas ng matinding kahihiyan. Jingdu, sa isang partikular na golf course. Ngayon, tila nagtitipon dito ang ilang mga young masters mula sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Narinig mo ba? Ang lalaking iyon na nakasuot ng itim na damit ay pumatay ng 2 black gold robe powerhouses. Kung hindi dahil sa mabilis na pagtakas ni Yan Gai, natatakot ako na baka namatay siya sa ilalim ng kanyang talam, sabi ni Chu Heng sa malalim na boses. Bahagyang ngumiti si Xiao Yuan at sinabi, ang balitang ito ay malamang na alam ng lahat. Mahirap na hindi alam. Sino ba talaga ang taong ito? Talagang mayroon siyang lakas na lumalaban sa langit. Si Ancestor Guan ba talaga? Sabi ni Zhuang Teng na nakakunot ang noo. Si Yao Meng, na tahimik sa buong oras, ay umiling at sinabing, sa tingin ko ay hindi si Ancestor Guan. Hindi na kailangang gawin iyon ni Ancestor Guan. Kung hindi si Ancestor Guan, sino pa kaya? Hindi naman pwedeng si Jiang He, di ba? Nagtawanan ang lahat. Puntong hininga, narinig ko na ang sinumang makakuha ng bloodline mula sa Jingdu Martial Arts Association ay magiging biktima niya. Dahil dito, natatakot kaming pumunta. Napabuntong hininga si Chu Heng. Ang mga taong ito ay lahat sa listahan. Ito ay orihinal na isang magandang bagay, ngunit hindi sila nang ahas na pumunta maliban kung ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay namatay. Kahit na sila ang nangungunang young master sa Jingdo, iisa lang ang buhay nila. Oo, kung makilala natin ang lalaking nakaitim na damit, tayo, malamang na hindi makakatakas, napabuntong hininga din si Zhuang Teng. Lagi namang may mas magaling sa atin. I was quite cocky originally, may panunuya sa sarili. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Kung Yon. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang lalaking nakasuot ng itim na damit? Kung kasing edad natin siya, siguradong hindi siya makakapareha sa amin. Totoo naman. Tama si Kuya Kong. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagil-inam para sa nakakaalam kung ilang taon na. Ang mga salita ni Kung Yun ay malinaw na nakatanggap ng pagsang-ayon ng lahat. Tuldok. Lumipas ang isa pang araw, at opisyal na nagsimula ang operasyon ng Jingdu Martial Arts Association. Sa opisina, may kabuoang 8 black gold robe powerhouses ang nakatayo sa harap ni Zia Hang. Ang 8 black gold robe powerhouse na ito ay nasa gitnang yugto ng Martial Marquis Realm. Hindi lamang iyon, ngunit naghanda din sila ng ilang uri ng mga artifact. Nakahanda na ba ang eksena? Inilibot ni Zia Hang ang kanyang tingin sa karamihan at nagtanong. Nag-set up kami ng hindi matatakasan na lambat. Hanggat nang ahas siyang magpakita, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Sabi ng isa sa mga powerhouse ng Black Gold Robe. Huminga ng malalim si Zia Hang, pagkatapos ay tumayo at nagsabi, hihilingin ko kay Pangulong ko ang sandata ng Martial Saint upang patayin siya sa unang pagkakataon. Kabanata 639, Kapahamakan. Gamitin ang sandata ng Martial Saint. Nang marinig ito, ang mga powerhouse ng Black Gold Robe ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa. Kailangang malaman ng isa na ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi gumamit ng sandata ng Martial Saint sa loob ng maraming taon. Kahit noong nakaraang insidente ni Chinyu, hindi ginamit ng Jingdu Martial Arts Association ang sandata ng Martial Saint. Kailangan ba niyan? Napakaraming paghahanda ang ginawa natin, kaya bakit kailangan nating gamitin ang sandata ng Martial Saint? Malamig na sabi ng isa. Sapat na ang iilan sa atin para patayin ang lalaking nakaitim na damit. Ang pangunahing tanong ngayon ay kung lalabas ba siya. Sandatang Martial Saint, hindi maliit na bagay iyon. Malamig na sinabi ni Zia Hang, hindi nyo alam kung gaano kaitikot itong lalaking nakaitim na damit.
Gaano siya nakakatakot? Sa tingin mo kaya niyang talunin kaming 8? May ngumisi. Vice President Zia, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ang antas ng panganib ng lalaking ito na nakaitim na damit ay kapareho ng kay Chin Yu. Bagaman ang lakas ng lalaking ito na nakaitim na damit ay mas mataas kaysa kay Chin Yu, ang antas ng panganib ay mas mababa kaysa kay Chin Yu. Kung tutuusin, napakabata pa ni Chin Yu. Nag-aalala kami tungkol sa kanyang paglaki sa hinaharap, ngunit ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay malinaw na umabot sa isang bottleneck. Hindi siya maaaring magdulot ng malaking banta sa Jingdo Martial Arts Association. Hinampis ni Zia Hang ang mesa at tumayo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sasabihin na sana na si Chin Yu ang lalaking nakasuot ng itim. Ngunit sa huli, nagpigil si Zia Hang. Huminga siya ng malalim at sinabing, kahit ano, mag-a-apply ako. Gawin mong mabuti ang iyong mga trabaho. Gumuso ang iilan sa kanila at hindi na kumibo. Tumalikod sila at naglakad palabas. Huminga ng malalim si Zia Hang na ang kanyang ekspresyon ay madilim at hindi sigurado. Para kay Zia Hang, ito ay isang sugal. Dapat mamatay si Chin Yu. Kung hindi siya namatay, ang kanyang anak na babae ay nasa panganib. Sa makatuwid, hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Kaya naman, agad na tumayo si Zia Hang at pumunta sa opisina ni Ko Exi, at sinabi ang kanyang layunin sa pagpunta. Matapos itong marinig ni Ko Exi, hindi niya maiwasang mapangiti. Zia Hang, nababaliw ka na ba? Gamit ang sandata ng Martial Saint. Ano ang iniisip mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng sandata ng Martial Saint? Sabi ni Zia Hang na may pag-aalala, President ko, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng sandata ng Martial Saint maaari nating garantiya na papatayin siya. Ako. Tumahimik ka. Mahigpit na sigaw ni Ko Exi at pinutol si Zia Hang. Zia Hang, limitasyon ko na para mabigyan kita ng autoridad na gamitin ang Black Gold Robe Powerhouse. Gusto mo pa rin ang sandata ng Martial Saint. Kung tatakas ka gamit ang sandata ng Martial Saint, sino ang mananagot? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sandata ng Martial Saint? Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin. Nagkaroon siya ng salpok na sabihin kay Ko Exi na si Chin Yu ang lalaking nakaitim na damit. Ngunit sa huli, sumuko si Zia Hang sa ideyang ito. Hindi alam ni Zia Hang ang mga pamamaraan ni Chin Yu. Labis siyang natatakot na pagkatapos niyang ilantad ang pagkakakilanlan ni Chin Yu, automatikong magkakabisa ang tableta. Zia Hang, kailangan mong hawakan ito ng mabuti para sa akin, naiintindihan mo. Malamig na sabi ni Ko Exi. Tumango si Zia Hang at sinabi sa mahinang boses, President ko, naiintindihan ko. Pagkatapos umalis sa Jingdo Martial Arts Association, sinimulan ni Zia Hang na ayusin ang nauugnay na gawain. Espesyal silang nagtayo ng akademya, at ginamit ang akademyang ito para i-activate ang bloodline. Sa orihinal, ang akademyang ito ay ilalagay sa agenda sa lalong madaling panahon, ngunit dahil nag-crash si Chin Yu sa auction, ang bagay na ito ay paulit-ulit na ipinagpaliban. Hanggat ilalabas natin ang balita tungkol sa akademyang ito, tiyak na darating si Chin Yu. Huminga ng malalim si Zia Hang. Nag-set up sila ng hindi matatakasan na lambat malapit sa akademya. Hanggat si Chin Yu ay nangahas na lumitaw, kahit na mayroon siyang mga pakpak, hindi siya makakatakas. Tuldok. Sa sandaling ito, inaayos ni Chin Yu ang kanyang kama at naghahanda na magpalit ng pwesto. Isinuot niya ang kanyang sombrero at umalis sa Jingdo ng araw na iyon para dumiretso sa bayan ng Qinghe. Sa gabi, napabuntong hininga si Chin Yu at maingat na naglakad papunta sa Divine Alchemist Pavilion. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Divine Alchemist Pavilion ay para ibigay ang Rainbow Glass sa Pavilion Master. Ang katawan ni Chin Yu ay kasing liwanag ng isang lunok pagdating niya sa gusali ng Pavilion Master. Tahimik talaga sa itaas. Ang dalawang apprentice alchemist na naglilingkod sa Pavilion Master ay nakatulog na. Sa isang sulyap, bumungad sa akin ang isang malaking anti-gong kama. Isang puting kurtina ang nakapulupot sa malaking kama. Ang banayad na simoy ng hangin ay naging sanhi ng bahagyang pag-ugoy ng puting kurtina. Dirdiretsong naglakad si Chin Yu sa gilid ng kama.
Ibinuko niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang may makita siyang eksenang hindi niya dapat nakita. Nakita niya ang pavilion master na nakahiga sa kama. Hubot-hubad siya at kitang-kita ang makatarungang katawan. Hindi pa man siya bata ay parang dalaga na ang katawan niya. Makinis ang kanyang balat at malambot ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha ni Chinyu. Mabilis niyang ibinaling ang mukha sa gilid at mahinang sinabi, Panginoon. Panginoong Pavilion Master. Bagamat napakalambot ng boses ni Chinyu, ginaising pa rin nito ang Pavilion Master. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at bahagyang kumunat ang noo. Hindi kaaya-aya ang kanyang ekspresyon. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin kumibo ang Pavilion Master. Pagkatapos ng lahat, alam niya na si Chinyu ay hindi makikita sa publiko. Kaya naman, ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay, at isang mahabang balabal ang nakatikip sa kanyang katawan. Ano ang nakita mo? Malamig na sabi ng Pavilion Master. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, wala akong nakita. Kumunat ang noo ng Pavilion Master. Tinulyapan niya ang mga medicine boy sa labas at saka ikinaway ang kanyang kamay. Isang stream ng internal chi ang dumapo sa mukha nilang dalawa. Agad na nakatulog ang dalawa. Pavilion Master, wala talaga akong nakita. Ang pangunahing bagay ay hindi ko inaasahan na matutulog kang hubot-hubad, nagkasala si Chinyu. Ang ekspresyon ng Pavilion Master ay naging malamig at malamig na sinabi, huwag mo nang banggitin muli ang paksang ito. Mabilis na tinakpe ni Chinyu ang kanyang bibig at tumango. Sundan mo ako. Tumayo ang Pavilion Master at tumalikod para maglakad patungo sa isang lihim na silid. Kinawayan ng Pavilion Master ang kanyang kamay at lumitaw ang isang lihim na silid sa harapan nilang dalawa. Pumasok ka, sabi ng Pavilion Master. Si Chinyu ang unang pumasok. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay isang malaking tea table. Maliban doon, marami ring mga painting at calligraphy na nakasabit dito. Sa panahong ito, maaari kang magtago dito. Walang mag-iisip na nandito ka. Sabi ng Pavilion Master. Umiling si Chinyu at sinabing, Pavilion Master, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako nandito para kanlungan. Ang Pavilion Master ay nag-aalinlangan na nagtanong, kung gayon bakit ka nandito? Inilabas ni Chinyu ang kulay bahaghari na glaze na tile. Inilagay niya ang kulay-kulay na bahaghari na glaze na tile sa mesa at sinabing, narito ako para ibigay ito sa iyo. Sa pagtingin sa kulay bahaghari na makintab na tile sa kanyang harapan, ang Pavilion Master ay bahagyang bumantong hininga at sinabi, ang lalaking iyon na nakaitim na damit, ay ikaw nga. Bagamat matagal na niyang nahulaan ito, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Ngayon, ganap na niyang nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Chinyu. Chinyu? Alam mo bang nagdulot ka ng gulo? Sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. Tumango si Chinyu at sinabing, alam ko, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Pinaikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, alam mo ba na ang mga taong gustong hulihin ka ngayon ay hindi lamang ang Jingdo Martial Arts Association. Naglabas na rin ng warrant ang mga autoridad para sa pag-aresto sa iyo. Kabanata 640, sa wakas ay nakuha na ang pain. Siyempre, alam ni Chinyu. Kung tutuusin, masyadong malaki ang epekto ng bagay na ito. Higit sa lahat, may mga ordinaryong tao na kasangkot. Lord Pavilion Master, wala na akong ibang paraan, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Napabuntong hininga ang Pavilion Master. Minsan, huwag masyadong padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Tapat na ang nagawa mo, kaya bakit maiinip ka? Biglang nagtaas ng ulo si Chinyu. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Pavilion Master, hindi mo alam kung ano ang nakatagpo ni Ruozo sa Jingdo Martial Arts Association. Ang mga hayop na ito ay umiinom ng kanyang dugo sa lahat ng oras. Ngayon, tinatrato pa nga nila si Yan Ruozo bilang sarili nilang martial arts resources at ginagamit siya para gumawa ng ilang super powerhouses. Patuloy nilang inililipat ang bloodline ni Yan Ruozo sa iba. Hindi ko kaya. Habang nakapikit ako, lilito sa harap ko ang masakit na ekspresyon niya at palagi akong pahihirapan. Gusto kong patayin silang lahat sila. Nabalisa si Chinyu at ang kanyang mga mata ay pulang-pula.
Maging ang pavilion master ay medyo nabigla nang makita niya ito. Chinyu, huminahon ka muna. Tinapik ng pavilion master ang balikat ni Chinyu. Huminga ng malalim si Chinyu at sinubukang pakalmayan ang sarili. Pavilion master, pasensya na. Nawala ang katinoan ko, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Umiling ang pavilion master. Hindi niya itinuloy ang paksang ito. Sa halip, nagtataka siyang nagtanong, bakit mo gustong i-crash ang auction? Anong meron para sayo? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Noong una ay gusto niyang sabihin sa pavilion master ang tungkol sa mga bangkay ng lalaki. Pero pagkatapos ng pag-iisip, hindi pa rin niya sinabi sa huli. Sa madaling salita, ito ay kapaki-pakinabang sa akin, sabi ni Chinyu. Nang makita ito, ang pavilion master ay hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Chinyu, kailangan mong mag-ingat. Kung mahuli ka, hindi natuloy ang pavilion master, pero halatang halata ang kanyang kahulugan. Tumango si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Manatili dito sa susunod na mga araw para sa kanlungan, sabi ng pavilion master. Hindi tumanggi si Chinyu. Tumango siya at pumayag. Nang gabing iyon, nanatili si Chinyu sa lihim na silid na ito. Walang nakakaalam na lumitaw si Chinyu sa Divine Alchemist Pavilion. Kahit na ang mga pharmacist ng Divine Alchemist Pavilion ay walang alam tungkol dito. Kinabukasan, inilabas ni Chinyu ang mga bagay sa auction na inagaw niya sa auction. Kabilang sa mga item na ito sa auction, mayroong maraming mahahalagang halamang gamot na higit sa 1,000 taong gulang. Sinamantala ni Chinyu ang ilang araw na ito para simulan ang pagpino ng mga table tasks at kainin ang mga ito. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas, at natapos na ni Chinyu ang pagkain ng lahat ng mga halamang gamot. Gayunpaman, hindi nakatulong ang mga halamang ito kay Chinyu na maabot ang intermediate stage ng Martial Marquee Realm. Kung mas mataas siya, mas mahirap para kay Chinyu na umaban. Ang dami ng espiritual na enerhiya na kailangan niya upang linangin ay 10 beses o kahit 12-dosenang beses kaysa sa iba. Sa makatuwid, kailangan niya ng isang malaking bilang ng mga halamang gamot. Hindi makapagpahinga si Chinyu. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Kinuha niya ang phone niya at binuksan ang martial arts forum. Sa forum, ang nangungunang mensahe ay tungkol sa pagtatatag ng isang akademya ng Jingdo Martial Arts Association. Nagmamadaling binuksan ni Chinyu ang mensaheng ito at nakitang inilalarawan nito ang pag-activate ng bloodline. Damn it! Agad na nagalit si Chinyu. Ang Jingdo Martial Arts Association ay aktwal na nagtatag ng isang akademya. Sipsipin ba nito ang pagkatuyo ng dugo ni Rozo? Hindi lang iyon, kasama pa sa mensaheng ito ang katotohanan na marami ng mga estudyante sa akademya na nabautizuhan ng dugo. Dahil dito ay nag-init si Chinyu sa galit at galit. Jingdo Martial Arts Association. Hindi mapakali si Chinyu. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, saka itinulak ang pinto at lumabas. Matapos itulak ang pinto, nabangga niya ang pavilion master. Kumunat ang noo ng pavilion master. Anong mali? Sinabi ni Chinyu, Lord Pavilion Master, pupunta ako sa Jingdo. Pupunta sa Jingdo. Bahagyang kumunat ang noo ng pavilion master. Ngayon, lahat sila nag-iisip ng paraan para mahuli ka. Hindi mo ba pinapatay ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa Jingdo? Malamig na sinabi ni Chinyu, kailangan ko nang umalis. Kahit na gusto ng pavilion master na payuhan si Chinyu, nakikita niya na si Chinyu ay nagpasya na pumunta. Kaya, ang tanging nasabi niya, kung gayon, mag-ingat ka. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Noong araw na iyon, umalis siya sa bayan ng Qinghe at dumiretso sa Jingdo. Pagkarating sa Jingdo, hindi nagmamadaling kumilos si Chinyu. Sa halip, pansamantala siyang nakahanap ng matutuluyan at naghanap ng impormasyon tungkol sa akademyang ito. Pagkatapos ng imbestigasyon, nalaman ni Chinyu na ang akademyang ito ay pinangalan ng Jingdo Martial Arts Academy. At ang unang batch ng mga estudyante ay ang mga panloob na miyembro ng Jingdo Martial Arts Association, kasama ang 9 na tao na pinatay ni Chinyu. Para naman sa ikalawang batch ng mga mag-aaral, sila ang mga mahuhusay na young masters ng iba't ibang aristokratikong pamilya.
Ang mga batang master na ito ay hindi pa lumahok sa ngayon, at ang eksaktong oras ay hindi pa matukoy. Ang akademya na ito, hindi maitatag. Sabi ni Chinyu sa nagngangalit na mga ngipin. Kapag sila ay matagumpay na naitatag, nangangahulugan ito na si Chinyu ay lalaban sa lahat ng mga maharlikang pamilya. Sa oras na iyon, tiyak na nasa hindi magandang posisyon si Chinyu. Sa gabi, muling pumunta si Chinyu sa bahay ni Ziyahang. Nang umuwi si Ziyahang, si Chinyu ay naglalaro ng mga blok ng gusali kasama ang anak ni Ziyahang. Sir, gusto ko pa pong kumain. Hinawakan ng batang babae ang braso ni Chinyu at sinabi. Napangiti si Chinyu. Naglabas siya ng lollipop para siyang nagsa-magic trick. Ito na ang huling lollipop. Ang sobrang pagkain ay hindi mabuti para sa iyong kalusugan. Inabot ni Chinyu ang lollipop sa batang babae. Okay. Masiglang tumango ang batang babae. Kinuha niya ang lollipop at tumakbo sa gilid. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling lumapit si Ziyahang. Malamig niyang sinabi, Chinyu, ano ang pinakain mo sa anak ko? Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, huwag kang kabahan. Ito ay isang ordinaryong lollipop lamang. Pinili ko ito sa isang maliit na tindahan. Kahit na ganoon ang nangyari, halatang nag-aalala si Ziyahang. Gumuso si Chinyu at sinabing, maliban kung ipagkanulo mo ako, wala akong gagawin sa isang bata. Sa bagay, hindi naman ako halimaw gaya ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi pa nawawala ang pagiging tao ko. Medyo pangit ang ekspresyon ni Ziyahang. Sinubukan niyang kumalma at sinabing, anong ginagawa mo dito? Malamig na sinabi ni Chinyu, ang Jingdo Martial Arts Academy ay may ilang miyembro na ngayon. Agad namang natuwa si Ziyahang. Gayunpaman, umiwas pa rin siya at sinabing, 3. Bakit? Walang gaano. Tumayo si Chinyu at sinabi. Ang Jingdo Martial Arts Association ay talagang isang grupo ng mga bastard. Para mapalawak ang sarili nilang kapangyarihan, wala silang pakialam sa buhay ng ibang tao. Gumisi si Ziyahang. Chinyu, huwag kang masyadong bata. Hanggat sapat ang mga benepisyo, ang isang buhay ay wala. O talaga, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Kung gayon magkano ang plano mong ipagpalit sa buhay ng iyong anak? Agad na nagalit si Ziyahang. Chinyu, ang buhay ng aking anak ay walang katumbas na halaga. Ang buhay ng iyong anak ay hindi mabibili, ngunit ang buhay ng ibang tao ay hindi. Malamig na sabi ni Chinyu. Natigilan si Ziyahang at walang masabi. Hindi nagpatuloy si Chinyu sa pakikipag-usap kay Ziyahang. Tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Maghintay. Sa oras na ito, biglang tinawag ni Ziyahang si Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, may sasabihin ka pa ba? Hindi. Muli namang ikinaway ni Ziyahang ang kanyang kamay. Walang sinabi si Chinyu. Tumalikod siya at umalis. Pagkaalis ni Chinyu, huminga ng malalim si Ziyahang. Naglabas ng lamig ang mga mata niya. Sa wakas, nakuha mo na ang pain. Chinyu? Sa pagkakataong ito, siguradong patay ka na.